and fasting often reveal one truth, no? Hindi lang pala ito about physical, ang pagod. Tama ba? It's also about emotional, mental, at spiritual din. Tama ba? Sino dito habang nagpa-fasting ka, ang daming temptations, ang daming oppositions. Di ba yung, ewan ko talaga, laging timely pag prayer and fasting, yung talagang may nanlilibre ng masarap, diba, magyayaya, diba, o kaya, ewan ko, no, maraming temptations sumasakto. And many of us entered the season carrying, maybe, I don't know, broken dreams, delayed prayers, discouragement, may inner resistance, and yes, pwedeng may mga opposition, may mga kontrabida, external man yan, tao yan, hindi ko alam, or bosses, or meron ka ring eternal battles. Minsan ikaw mismo na discourage ka, na hopeless ka. And minsan hindi tayo tumitigil dahil ayaw na natin, tumitigil tayo kasi napagod na tayong umasa. Oh. Diba? Pero what if, maybe what you thought was dead, God is saying, hindi pa tapos. Amen. And tonight, God brings us to a story of rebuilding, not just of walls, but of people, purpose, and perseverance. Maybe you have an idea. Sino kaya yung pag-uusapan natin sa last night ng Babad night natin? Kilala nyo ba? Si Nehemiah. Alright? Can we all say Nehemiah? Now, let's go first, no, kasi we will be studying half of the book of Nehemiah. And alam niyo po, just a background of the book is actually written, of course, by the title of the book himself, Nehemiah. Alright? And alam niyo po, pag binabasa niyo tong book niya, ano siya, POV style, no? Talagang alam mo siya yung mismong nagsulat nito. And with Ezra serving as an editor, and some say that part of the book was written half by him. And alam niyo po that the book of Nehemiah is the continuation of the book of Ezra. And this book shows us that God doesn't just restore places, He also restores people who are willing to respond. Pero sino nga ba si Nehemiah? Maybe kilala mo na siya, pero sa mga iba, pwedeng ipakilala ko ba siya sa inyo? So si Nehemiah po, siya po ay isang cupbearer to the king of Persia. So ibig sabihin, sila yung unang munang tumitikim ng mga pagkain or wine bago kainin ng hari. Alright? In today's term, hindi lang sila basta-basta servant, but they are a trusted official, a chief financial officer, a bearer of the king's signet ring. Ibig sabihin, sila yung tumatatak or nag-a-approve ng mga documents, no? And someone with direct access to power. So parang in our contemporary time, no, para siyang executive assistant to the president, but with a life on the line. Pero alam niyo po, despite his comfort, position, and security, Nehemiah chose obedience over convenience. Sabi nga po natin, obedience. Dahil po, he left the palace to lead the third group of exiles back to Jerusalem, alright, to rebuild the walls na sinira po sa time ng mga Babylonians led by King Nebuchadnezzar. And the book is divided into two parts. Una, alright, yung rebuilding ng wall from chapter 1 to chapter 7, and then the reforming of the people in Nehemiah chapter 7 to chapter 13. And tonight, we will focus on the first part, which is rebuilding the wall. Can we all say rebuilding? In Nehemiah chapter 1 verse 3, pagbalik ni Nehemiah, nakita niya ang sitwasyon ng kanyang bansa. Sabi niya dyan, pwede po bang basahin natin? They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. So the problem very clear in this text is that the wall of Jerusalem and the gates were broken down. And the story of Nehemiah teaches us this truth. I want you to listen. That when God calls you to rebuild, His power is greater
greater than every opposition. So alamin natin sa gabing ito kung paano nila muling itinayo ang pader na muntik ng makalimutan. At paano ito natapos sa kabila ng grabing problema at opposition ng mga kontrabida na hinarap nila. And maybe, baka hindi lang ito kwento ng Jerusalem. Baka kwento mo rin ito. May pangarap ka bang binaon na sa limot? Sige nga niyo po, kailangang sagutin, pero mag-reflect ka lang, no? May sinimulan ka bang hindi mo tinapos dahil sa mga kontra sa labas or sa loob mo? May puso ka bang na-broken ng kabiguan, kasalanan, or paulit-ulit na disappointment? May pamilya ka bang akala mo hindi na maaayos? Hindi ko alam kung alin dyan ang dala mo tonight, pero naniniwala ako may gustong buhayin ulit ang Diyos sa'yo ngayong gabi. Amen. Kaya po as we conclude our Babad night, join me in this message entitled Nehemiah, Rebuilding Against All Odds. Amen. Sabi nga natin, rebuilding. Alright, now, I have 3 points for tonight. Now, how to rebuild against all odds. Paano nga ba tayo ulit babangon, magre-rebuild ulit? Number 1, rebuilding begins in our knees. Nehemiah chapter 1 verse 4 to 7, pero basahin muna natin dito sa chapter 4. Sabi nito, when I heard these things, I sat down and wept for some days. Ang sabi dyan, I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Anong ginawa niya? Nag-fasting din siya. Nung nabalitaan niyang nawasak ang pader ng Jerusalem, hindi siya agad, alam mo yun, tumakbo agad sa hari or pumunta agad dun sa site, nag-survey. Di ba? Hindi niya tinignan, nagtingin na agad ng materials. Hindi yun ang una niyang ginawa. Nanalangin siya, sabi dyan, before the God of heaven. So bago niya hinarap ang problema sa lupa, hinarap muna niya ang Diyos sa langit. Nauna ang pananalangin bago ang pagpaplano at paggawa. Kasi alam ni Nehemiah na hindi pwede pong unahin ang diskarte kung hindi naman ito naka-align sa puso ng Diyos. Amen? Ang rebuilding po ay hindi nagsisimula sa lakas ng tao, kundi sa pagpapakumbaba at pagsuko sa Diyos. Amen. In fact, bago siya nag-start ng rebuilding, 2 prayers ang ginawa niya. Letter A, no, yung first prayer niya in Nehemiah, chapter 1, verse 5 to 11. Pwede bang samahan niyo ako? Sabi niyan, then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keeps His covenant of love with those who love Him and keep His commandments, let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself and my father's family, have committed against you. Ano pang sabi dyan? We have acted very wickedly toward you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. So makikita natin dito, kinikilala niya ang kabanalan ng Diyos at inamin niya ang kasalanan ng kanilang bansa. Pero hindi niya in-exempt yung sarili niya. Sabi niya, Lord, humihingi kami ng kapatawaran, including ako. Alright? Ipinapakita nito na bago ayusin ng Diyos ang paligid, inaayos muna niya ang puso. Amen? Sa dulo ng kanyang panalangin, humiling si Nehemiah ng tagumpay at pabor kasi haharap siya sa hari. Alright? So kahit may mataas na posisyon si Nehemiah bilang cupbearer, alam niyang hindi sapat ang kakayahan at koneksyon, kailangan niya ang kamay ng Diyos. Di ba? Minsan pag ganyan tayo, I have connections. Di ba? Minsan ganyan tayo, pero pambihira sabi ni Nehemiah, mas iba yung connection sa Diyos. Kaya nga in verse 11, sabi dyan, Lord, let your be attentive to the prayer of this your servant and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. And I was cupbearer to the king. Sabi nga natin, favor. So yan yung unang prayer niya. Pambihira, hindi pa natapos. Letter B, may second
ulit bago nag-rebuild. Makikita natin yan in Nehemiah chapter 2 verse 3 to 5. So ito na yung time na bumalik siya sa hari. At nung in-approach niya yung hari, nagtataka siya, bakit ang lungkot-lungkot niya? At natatakot si Nehemiah kasi pag nasa presence ka ng hari, hindi pwedeng ganun yung balisa ka. In Nehemiah chapter 2 verse 3 to 5, sabi niyan, "But I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look sad? When the city where my ancestors are buried lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire." And verse 4, anong sabi ng hari? The king said to me, "What is it you want?" Ano bang gusto mo? Uy, hari to nagtanong. Pero bago siya sumagot, di siya basta-basta nagdedesisyon, then I prayed to the God of heaven. Pambihira, nagpray ulit sa harap ng hari. No? And sabi dyan, "And I answered the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight," last, po basahin natin, "let him send me to the city in Judah where my ancestors are buried so that I can rebuild it." So sa second prayer niya, bago ang rebuilding, nag-ask si Nehemiah ng help sa Panginoon kung ano ang ire-request niya sa hari. Siyempre, hari nagtanong Ikaw ba naman tanongin ka ng presidente, what is it that you want? Ay, mababaliw ka na kung anong gusto mo. Tama ba? Amen? And alam niya na ang kailangan niyang maging maingat kasi rare privilege to Amen? So kayang sinabi niya, alam mo, gusto kong i-rebuild yung walls and gates ng Judah. So tinanong siya ng reyna na sa katabi ng hari, kailan ka ba babalik? Gaano ka ba katagal doon? Alright? So, pinayagan naman siya ng hari at reyna, pero itong matindi, he also gained a big favor. Sabi nga natin, big favor. Yung pinayagan na siya, maganda na yun pero may big favor pa. Ano pa? Nehemiah chapter 2 verse 8 to 9, sabi dyan, "And may I have a letter to Asaph, keeper of the royal park, so he will give me timber to make beams for the gates of the citadel by the temple, and for the city wall, and for the residence I will occupy." Next. "And because the gracious hand of my God was on me, the king granted my request. So I went to the governors of Trans-Euphrates and gave them the king's letter. The king had also sent army officers and cavalry with me." So makita natin, binigyan pa siya ng materyales. O, di ba? Supplier, contractor yarn, di ba? Si Lord pa ang nag-provide sa pamamagitan ng hari. Makikita natin na kahit si Nehemiah, meron siyang mataas na posisyon, may power, may good organization and skills, pero ina-acknowledge niya ang gracious hand ng Panginoon sa buhay niya. Pwede naman siyang magyabang Sabi ko nga, I have connections, pero hindi niya yun ginamit. Alam niya na mas matindi, na without God's strength, his effort would be in ruin. So dito po natin makikita na bago mo umpisahan ang kahit anong bagay, maliit man yan o malaki, importanteng unang-una, luhuran mo ito sa pananalangin. Sino po dito kaya ka nandito kasi alam mo may mga major decisions kang gagawin sa buhay mo, kaya luluhuran mo muna. Amen? Alam nyo, marami naman dyan magaling, makapangyarihan at matalino, pero alam nyo po, nakita ko, hindi naman lahat nakakaranas ng favor ni Lord. Amen? Iba ang favor ng Lord sa kanyang mga anak na una munang niluluhuran sa prayers. Kaya tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, favored ka. Amen? Tanungin ko po sa inyo, Lighthouse Church, ano po ba ang gusto nyong i-rebuild para sa taong ito? May pangarap ka bang gustong buhayin? May negosyo ka ba na gusto mong itayo uli or gusto mong mag-start ng business? Gusto mo ba ulit simulan ulit mag-disciple? Diba? This year, Lord, talaga mag-win and make disciples ako. Gusto mo ba magsisimula ka ng isang pamilya or may bago kang career na gustong pasukin? Bagong opportunity to grow ba yan? Bago kumilos, lumuhod muna at makinig sa Diyos.
Amen. Alam niyo po, sa taong ito, piliin ang pagsuko kaysa padalos-dalos. Amen? Di ba? Huwag mong uunahan ng diskarte ang Diyos. Minsan kasi, hindi, diskarte lang yan. Hindi, iba ang diskarte ni Lord sa'yo. Amen? Dahil ang sinimulan sa pananalangin ay tatatag sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. So ano daw po ang una? How to rebuild against all odds. Number 1, rebuilding must be what? Begins in our knees. Manalangin muna tayo. Amen? Pangalawa, ang rebuilding po, ito ang realidad. Rebuilding will face oppositions. Sabihin natin, oppositions. Mga kontrabida. In Nehemiah chapter 2, verse 17 to 20, medyo mahaba to, kaya okay lang po ba sabahan nyo ako magbasa? Sabi dito, Then I said to them, You see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. Next po, sige basahin natin. I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. They replied, Let us start rebuilding. So they began this good work. Next, but when Sanballat, the Horonite, Tobiah, the Ammonite official, and Geshem, the Arab heard about it, they mocked and ridiculed us. Anong sabi? They asked, Are you rebelling against the king? And last, I answered them by saying, The God of heaven will give us success. We, His servants, will start rebuilding. But as for you, you have no share in Jerusalem or any claim or historic right to it. So eto na, pumasok na ang mga kontrabida. Mga tsuwariwap. Tawag ko nga dito, mga tsuwariwap talaga, no? Alam niyo po, nung nawasak ang pader ng Jerusalem, ang mga Hudyo ay naging vulnerable at walang boses. Kasi ang walls nagsisignify siya ng security ng isang bansa. So sina Sanballat, Tobiah, no? Si Sanballat actually governor ng Samaria, si Tobiah isang Ammonite official. Nung time na yon, sila ang nagmamaaniobra ng rehiyon. So sina Sanballat, Tobiah at Geshem ay hindi kontra dahil mali yung ginagawa ni Nehemiah. Okay? Kontra sila dahil kapag naitayo ulit yung pader, mawawala ang impluensya nila. So, no wall means vulnerable ang Jews. With walls, magiging sovereign ulit ang Jerusalem. Tandaan nyo po, hindi lahat ng kontra ay dahil masama ka. Minsan, dahil mawawalan sila ng control. May personal at practical reason ang opposition nila. Alright? Ang Jerusalem po kasi ay nasa gitna ng trade routes. Okay? Kapag may pader at gates, ibig sabihin may taxes at toll. Yan. May ganun na rin sila nun. So, ibig sabihin, lalakas ang Jerusalem at ayaw nila yon. Ang dahilan, bakit kontrabida sila? Inggit at greed ang ugat ng opposition. So ginamit nila ang pananakot para pigilin ang gawain. Sabi nga nila, Are you rebelling against the king? Political trap yun. Pero sabi ni Nehemiah, hindi siya nagpanik. Sumagot siya with faith. Sabi niya, The God of heaven will give us success. Hindi na siya nakipag-argue. Alam mo, hindi na siya nag-waste ng time. Hindi na siya na-distract. Alam niya kung sino ang source ng tagumpay niya. Maninaw sa kanya. Kaya nga in Nehemiah chapter 4, alam niyo po, nung time na to, sa totoo lang, pagod ng ang mga tao, tapos may threats pa. So what they did, they prayed and they planned. May mga nagtatrabaho, may mga nagbabantay. So may kita natin, may faith sila, pero may action din. Sabi mo sa katabi mo, may faith, pero may action din. Amen? In Nehemiah chapter 4, verse 13 to 15, ito yung nangyari. Therefore, I stationed some of the people behind the lowest points of the wall at the exposed places, posting them by families with their sword, spear, and bow. So habang nagre-rebuild, may dalang sandata.
Alright? And after I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, anong sabi niya dyan? Don't be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your families, your sons and your daughters, your wives and your homes. Grabe. And in verse 15, sabi dyan, when our enemies heard that we were aware of their plot, and that God had frustrated it, we all returned to the wall, each to our own work. So Nehemiah reminded the people, the work they are doing ay hindi lang para sa kanila, pero yung ginagawa nyo ay para sa inyong mga pamilya at para sa mga susunod na henerasyon. And you can see how God's hand was truly upon them kasi nagtitiwala sila sa Diyos. Yung plano ng kaaway ay frustrate ng Diyos. Ginulo niya. And I like it when they say, we all return to the wall, each to our own work. Ibig sabihin, nagtuloy-tuloy sila. Wala silang pakialam kung may mga tsuwari-wap, tuloy lang. So magsisimula ka ulit sa bagong taon at asahan mo, gagawin talaga ng kaaway ang lahat para pigilan ka. Pag may tsuwari-wap, sana hindi na tayo nagugulat, part talaga yan. Susubukan niyang agawin ang inyong joy, love, at patience. Magdadala siya ng distractions para ilayo ka ulit sa tamang landas. Pero hear this, magpatuloy ka. Sabi mo, magpatuloy ka. Sabi nga dyan, return to the work God has called you to do. Amen? You know what? Opposition is part of the process. Kaya kapag may resistance sa calling mo, hindi ibig sabihin mali ka. Ibig sabihin, may value yung ginagawa mo. Alam kasi ng kaaway, importante yung gagawin mo para sa Panginoon, kaya talagang sisirain ka niya. Amen? Keep on coming back to the mission that God has started for you. Kaya ang sabi ni Nehemiah, pinaalala niya, lalaban tayo, itatayo natin to kasi para to sa ating pamilya, sa ating mga anak, para sa susunod na generation. Bakit hindi ka susukong manalangin magpatuloy sa pinapagawa ni Lord? Kasi hindi lang ito para sa'yo. May purpose ka. Aabutin mo ulit ang pangarap mo dahil hindi lang ito tungkol sa'yo. Bumagsak ka man sa isang kasalanan, pero magpapakumbaba at babalik ka sa Lord kasi hindi lang ito patungkol sa'yo. Magsusumikap ka magtrabaho, mag-aral, kasi hindi lamang ito patungkol sa'yo. Patuloy ka magmamahal ng disciples mo kasi hindi lang ito patungkol sa'yo. Magpapatuloy kang manalangin at mag-share ng gospel sa pamilya mo kasi hindi lang ito patungkol sa'yo. It's not just about you. You are fighting for your inheritance. Sino nandito kaya ka, alam mo, lumuhod na nanalangin kasi you are praying for your family. You are praying for the next generation that one day they will be saved. Amen? Kasi hindi nga ito patungkol lang sa atin. Hayaan mo ang kontra dahil walang lugar sa inheritance ni Lord ang mga gaya nila. Sabi nga ni Nehemiah, hayaan mo sila kontrabida. Wala silang mamanahin sa ginagawa natin. Wala silang lugar. Amen? Nehemiah 4 verse 19 to 20, then I said to the nobles, the officials, and the rest of the people, the work is extensive and spread out, and we are widely separated from each other along the wall. Verse 20, basahin po natin, wherever you hear the sound of the trumpet, join us there. Our God will fight for us. Bakit ka lalaban? Because our God is fighting for us. Amen. Hanggat hindi sinasabi ni Lord na tapos na, hindi ka pa tapos. Hanggat hindi sinasabi, nak, tumigil ka na, huwag kang tumigil. No, sige lang, invite mo yung family mo, sige lang, i-disciple mo lang yan. Sige lang, magsumikat ka, mag-aral. Magtrabaho, kumayod, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo, kapatid. Ay, okay lang kayo. Amen. Sabi nga natin, amen. Amen. Nakakagigil eh. Alam mo, nalulungkot ako sa mga
Kristiyano ka, pambihira naman. Parang wala kang Panginoon sa buhay. Our God will fight for us. Amen. Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan mo, ngayon mo pa ba mamaliitin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, kapatid? Amen. May kausap. Last point na tayo, huwag kayong mag-alala. Hindi po ako galit. So how to rebuild against all odds? Number 3 and last, rebuilding must be grounded in truth and courage. Alam niyo po, pambihirang opposition sa rebuilding, nung binabasa ko to, sumulpot sila sa chapter 2, nasa chapter 4 sila, nasa chapter 6 ulit sila. At kahit actually natapos na, nandun pa rin sila. Hindi talaga nawawalang mga tsuwariwap sa buhay po natin. Amen. Bumalik na naman. At this time, iba ang tactic. Tanong niyo sa akin, ano? Fake news naman. Sina Sanballat at Tobias, sinaunang OG fake news peddlers ng Old Testament, sinasabi ko po sa inyo. Anong ginawa nila? Nagpadala sila ng unsealed letter para kumalat ang chismis at takot. Anong laman? Mga paratang at kasinungalingan. Sabi nila, nagre-rebelde si Nehemiah kasi gusto niyang maging hari ng Juda. Ang goal nila, takutin at i-distract siya. Gusto nila, huminto siya sa trabaho at pumunta sa meeting para mawala ang focus sa mission ng Diyos. Pero ang initial response niya, ito yung mga powerful lines ni Nehemiah na alam natin. Nehemiah chapter 6 verse 3. Sabi dyan, so I sent messengers to them with this reply. Sabi, I am carrying on a great project and cannot go down. Why should the work stop while I leave it and go down to you? Diba? Ang laki-laki ng project ko dito para lang pag, alam mo yun, sayangin ang oras ko sa katiting na tsuwariwap na mga ito. Ang ganda ng response na in verse 8, sabi niya dyan, I sent him this reply. Nothing like what you are saying is happening. You are just making it up out of your head. Hello? Imagination nyo lang yan. Paka-fake news. Hindi niya pinatulan ng kasinungalingan. Pinili niya mag-focus sa mission. Alam ni Nehemiah ang katotohanan. Alam niya ang tawag ng Diyos sa kanya. Malinaw, mag-rebuild ka ng wall. Hindi niya hinayaan na ang lies ang magdikta ng direction niya. Alam niyo po, ang lesson natin this 2026, choose your battles. Sabi mo nga, choose your battles. Huwag lahat pinapatulan. Popost pa sa Facebook, paparinig pa sa notes. Tigilan nyo na yan. Sabihin mo sa kakatabi mo, Kristiyano ka na. Kung alam mong hindi totoo, let it go. Buti pa si Elsa. Kung totoo man, mag-isip ka kung paano mo sasagutin ng may wisdom. Minsan, magpo-post tayo out of emotion. Diba? Hindi lahat ng issue ay kailangan ng patol. Diba? Sabi nga ni Rev, this 2026, mind your own business. Yan daw ang bagong business this year. Mind your own business. Pag titignan nyo, strong naman ni Nehemiah. Wow, grabe. I like the attitude. Pero alam nyo, kahit strong siya, nananalangin pa rin siya. Pambira, sabi ko, grabe naman tong mamang to, pray ng pray. In Nehemiah 6 verse 9, they were all trying to frighten us thinking their hands will get too weak for the work. Mapapagod din yung mga yan. Pero anong prayer niya? Diba? But I prayed, now strengthen my hands. Grabe naman si Nehemiah. So ang goal ng fake news ay atakihin sila psychologically, yung isip. Kasi pag, di ba, pagod ng isip mo, eventually mapapagod ka na physically. Alright? Pero si Nehemiah, bumalik ulit sa number 1. Rebuilding begins in our knees. Nananangin siya ulit sa Lord na palakasin siya. Ang tapang.
And you know what? It takes courage to pray like his prayer. In fact, sa pagpapatuloy ni Nehemiah, ay tinangkang bitagin siya ng isang bayarang propeta, pambihira. Matindi na talaga, desperado na yung mga bashers niya. Nagbayad pa ng propeta. Alright? Para magtago daw siya sa temple kasi daw papatayin siya, pero buong tapang siyang tumanggi dahil mas pinahalagahan niya ang kanyang integrity kaysa sariling kaligtasan. Ipinakita niya na ang tunay na courage ay ang hindi pag-compromise sa utos ng Diyos kahit sa gitna ng matinding takot at pressure. Sabi niya nga in verse 11, basahin naman natin, 1 to 3, but I said, should a man like me run away? Or should someone like me go into the temple to save his life? I will not go. Di ako magtatago. Alright? Gaya ni Nehemiah, can we also respond in courage when we are faced with pressure and threats? Amen? Sa totoo lang po, makinig po kayo sa akin, maraming dreams, plans, or goals ang namatay o nawala kasi hindi hinarap ng may tapang. Sabihin nga natin, tapang. Si Nehemiah nagpapatuloy siya sa kabila ng opposition kasi he is grounded in God's truth. Alam niya, sinabi to ni Lord eh. Alam niya, ito yung mission niya. Pero isipin nyo kung duwag si Nehemiah. Pwede na lang niya hindi tapusin eh. Maiwan na lang, gusto na lang bahalang kontraktor magtuloy. Diba? Kung tinipid sa materyales, bahala na, basta ako ayoko na. Hindi. Pinanindigan niya, pinaglaban niya. Pwede na rin siyang bumalik kay Xerxes kasi cupbearer siya dun eh. Comfort niya na yun eh. Convenience yun eh. Pero he went out of his comfort zone, tinapangan niya. Alam niyo po, ang problema sa atin, ang daming ng word ni Lord sa'yo, puro ka ganito, Lord, I need confirmation. Ganyan ba kayo? Lord, gusto ko ng confirmation. Di ba? Kinausap mo yung coach mo, yung pastor mo, okay naman, confirm naman, ayos naman yan, may word ka naman eh. Lahat naman sila okay naman. And maybe itong word ni Lord sa'yo today, hindi ka kulang ng confirmation, ang kailangan mo, courage. Papatok sana yung business mo, tinapangan mo lang sanang sumubok. Mananalo ka naman dyan sa contest na yan, tinapangan mo lang sumama. Masyesheran mo ng gospel yung kaklase mo at teacher mo, tapangan mo lang. May goal ka na gustong ma-hit, tapangan mo lang. Matatanggap ka naman dyan sa work, tapangan mo lang. A-attend na ang family mo sa church, tapangan mo lang invite. O ito pa, sasagutin ka naman, tapangan mo lang. Sabi nyo nga, yes. Ba't tumahimik kayo? Parang naduwag kayo. Pwede ba mag-amin lahat ng mga tatapang? Pabira! Ito'y naiinis ako. Alam mo yun, ang dami ng word. Alright? Hindi mo na kailangan ng word. Punong-puno ka na ng word. Ang kailangan mo, step out ka na dyan. Tapangan mo na. Amen? Maybe you are telling me, paano kapag hindi nag-fail? Paano kung nag-fail? Paano po kung hindi nag-work? Aba, edi tapakan mo ulit, bumangon. Tapangan mo ulit magsimula. Because rebuilding takes courage. Sabi nga natin, courage. Actually, done na po ako. Are we blessed for tonight? Excited na ba kayong mag-rebuild? Ano po yung number 1 natin? Recall tayo, number 1, how to rebuild against all odds. Rebuilding begins in our knees. Alright, pag tayong padalos-dalos this year, manalangin ka muna, hindi diskarte ang sagot, lumapit ka muna sa Lord. Pangalawa, rebuilding will face oppositions. May mga tsuwariop talaga. Pero tandaan natin, huwag tayong papadistract, bumalik ka lang ulit sa work na pinapagawa ni Lord sa'yo. Choose your battles. Kung hindi worth it, ipaglaban, hayaan mo na lang. Amen? And number 3, rebuilding must be what? Grounded in truth and courage.
Kung alam mong pinapagawa yan sa'yo ni Lord, may word ka, paglaban mo, magpatuloy ka. At higit sa lahat, tapangan mo lang. Tapangan mo. Kasi yung sabi doon, our God will fight for us. Hindi ka nag-iisa. Amen. So as I end, in Nehemiah chapter 6, verse 15 to 16, sabi dyan, sige, pakita natin. Alright. So the wall was completed. Sabi nga natin, completed. On the 25th of Elul in 52 days. Sana all ganito yung contractor. Tapos ng 52 days. Ang pader. And in verse 16, when all our enemies heard about this, next verse, ano pong sabi dyan? All the surrounding nations were afraid and lost their self-confidence because they realized that this work had been done with the help of our God. Grabe, buhay yung Diyos nila. Kasi tinulungan sila 52 days. Tayo ngayong libong taon na wala pa tayong pader. Yung kapitbahay natin, di ba? Di ba? Natapos. Alam niyo po, church, listen, natapos ang pader, ilan pong araw? 52 days. Tanungin ko kayo, may problema ba silang na-encounter? Meron. May opposition ba? Meron. Hindi nawala yung problema, hindi nawala ang opposition, kundi bakit natapos in 52 days? Kundi dahil ang Diyos ang tumulong sa kanila. At gusto kong itong detail na ito, nung natapos ang pader, hindi lang yung Israel nakanotice, sabi doon, yung surrounding nations, yung mga kaaway nakita nila na ang Diyos ang gumawa, they realized that this work had been done with the help of God. At alam niyo po ba na ang plano ng pag-rebuild ng wall ay nasa plano naman talaga ng Diyos? In fact, Prophet Daniel prophesied about it even before Nehemiah was born. Pinapisay ni Daniel na muling itatayo ang Jerusalem. Daniel chapter 9 verse 25. Sabi diyan, know and understand this. From the time the word of God, the word goes out to restore and rebuild Jerusalem until the anointed one, the ruler comes, there will be 7 sevens and 62 sevens. It will be rebuilt with streets and a trench, but in times of trouble. Ibig sabihin, nung habang iniinsulto sila, habang kinokontra sila, habang tinatakot sila, ang Diyos, alam niya na ang ending. Alam ko na, nakikita ko na, matatapos yung wall. Sa dami ng kontrabida, sa dami ng faith nyo, sa dami ng threats, natapos pa rin. Remember this church, when God starts something, He finishes it. When God starts something, He finishes it. Alam niyo po, this story is not just about rebuilding the walls of stone. This story is about people who chose to kneel before they move. People who face opposition with wisdom, people who stood on truth, and people who kept going with courage. Alam niyo po, when others look at Jerusalem, they saw something broken, something embarrassing, something better left forgotten. But Nehemiah saw a purpose. And maybe tonight, may pader sa buhay mo na matagal nang wasak. Isang pangarap na inilibing mo na. Isang calling na pinadelay mo. Isang panalangin na tinigil mo na. Isang vision na halos nakalimutan mo na. Kapatid, huwag mo itong ibaon sa limot. Last Wednesday, sino dito ramdam mo ang galaw ng Holy Spirit?
You were strengthened, you were reminded, you were steered. Ngayon, kailangan mo, tapangan mo na. Kapag bumuling ulit ang takot, lumuhod ka at humingi ng tulong. Humingi ka ng tapang sa Lord. Kapag may kumontra, hawakan mo ang katotohanan ng Diyos. Kapag napagod ka, bumalik ka lang sa work ng Diyos dahil diyan kanya palalakasin. Because here this church, kung natapos ang padel sa loob ng 52 days, kayang tapusin ng Diyos ang sinimulan niya sa buhay mo. Yung sinimulan mo dito sa prayer and fasting, tatapusin yan ng Diyos. And the same God who helped Nehemiah is the same God helping you today. So don't quit, don't retreat, don't run. Finish strong. Finish strong. Amen. At hayaan mo ang mundo ay mamangha at makita nila, grabe, buhay ang Diyos sa buhay